Yo, what's up mga boss? So kita nyo naman sa intro, may bago na naman tayong big bike na isasama sa raffle natin. So dalawang big bike na pagpipilian nyo. So for today's video mga boss, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano natin nakuha ang big bike na ito. So ari nga, dali-dali na ako umuwi para iparada ang ating pangharabas na ari. Gawa magpapalit tayo ng motor at malayo-layo ang ating pupuntahan. At para mas mabilis tayong makarating sa ating pupuntahan. Ari nga ang ating sasakyan papunta sa ating pupuntahan. Ari nga ating pinaparapol na big bike na ari. Ari nga pala Kawasaki Vulcan 500 expressway legal na pala ari. At may RFID na din. Pwede nyo ilang ride. Arit ating munang paiinitin. At ating susunduin na ang ating makakasama papunta sa may-ari ng ating pumunta ang isa pang big bike. Arit kita nyo naman tayo hindi magkaintindihan paano kayo lalabas sa gate. Gawa ang big bike na ari mahaba kaysa sa mga ordinaryong motor. Arit inatras na ay nabanti pa uli at iniliko pa uli. Atras na uli at may dadaan pala muna. Okay, nakadaan na at tatrasin na uli. Iyon nakalabas din sa bukas. Kita nyo naman kung paano ka namang pagkakahirap ba ilabas ng motor na rin. Kaya sa parking ng mga motor, naku po, kahirap kapag doon ka talaga papaparkingin ng kordya sa parking ng motor, alam na big bike are. So arit ating painitin na muna at kita nyo naman kahit cold start talagang easy starting ang motor na rin. Painitin lang natin ng kaunti, saglit lang. Pasensya na sa mga kapitbahay, mga kahanggan na nakakarinig ng ating motor. Sadyang garnela ang ating motor at hindi na rin papapatahimik. Hindi ko na masyadong pinainit at madilim na at gabi na para tayo makadiretso na din sa ating pupuntahan. Pinaangat ko lang ang langis natin ng kaunti sa ating makina para naman hindi mabursa agad ang ating makina. Kaya sa mga may motor diyan, kayo huwag basta-basta pagka-start nyo diretso ulis kayo. Pangatin nyo man lang ang langis ninyo kahit di nyo man sobrang painitin ng makina para di naman gaanong masira ang inyong mga makina, para di bumigay agad. Konting tips lang naman. So aray, tara na, tayo susundo na muna ng ating makakasama papunta sa ating pupuntahan. Arela, nakakatuwa kapag kayo nakabig-bike talaga naman may nasigaw pa ng bomba. So aray, din nga pala tayo dumaan sa pangawibaba papuntang Bilaran. Ang lusot natin din papunta na ng Ibaan. So aray, samahan nyo ako sa pagkakadilim na lugar na aray, lalo na pagkagarning gabi na, pagkakalalaki pa naman ng puno. Pagiging matatakotin talagang hindi ka makakadaan din basta-basta. At pagkakalalaki naman ng mga puno mga matatandang puno na rin, talagang kikilabutan ka lalo kapag kagarning gabi na. Tapos wala pang kasama, inang. Dini nga pala simula ng daan na aray. Paglagpas mo ng overpass ng start daw, makikita kang shade sa kaliwa, tapos yun pababa na yun, diretso na, tapos aahon, tapos lulusong, tapos lilikaw, ahon lusong. Yun talaga ang lugar din sa amin sa Pangaw, area ata talaga yung pulubundukin. Yan, makikita nyo naman, marami din naman din yung bahayan kasi may mga lugar talaga na wala pang bahay at nakakatakot ang paligid, gawa ng talaga namang walang ilaw. Aray, kita nyo naman, magaling na lang ating motor na aray at meron ng mini driving light na pagkakaliwanag naman. Iba-iba, sabi ng Luka. So aray, samahan nyo ako, tayo dinidadaan sa aray. Aray, sakop na doon ng Barangay Quezon. Pagpasok na paglusong mo ng tawag dito ng waiting shed na yun ay Barangay Quezon na. Hanggang paglabas mo, lalabas ka sa school doon ng Barangay Quezon. So aray, kita nyo naman, sabi ko sa inyo ahon lusong ang lugar na aray. Tapos wala pang bahayan, walang street light. Ang nakakatakot din minsan
ay mayroon pang puting baka diyan sa kalsada na ikay makasasalubong. Ay pagkakadami din blind spot din eh. Naku po, kung ikay matatakotin tulad ko nung unang daan ko din eh, ay may baka akong nakita diyan sa gitnang iyan. Pagkakadilim makala ako'y white lady o kung anumang katatakot na multo eh. At kita nyo naman pag pinapatay kong ilaw ang pagkakadilim baga. Tapos matatakotin ka. Magaling-galing na rin aking dalang motor na rin at maingay-ingay at nakakawala ng takot. Pero nakakatakot pa din ang lugar. Kita nyo naman, punuan ng punuan. Yung mga bahay ilan-ilan lang at kakaunti lang talaga ang ilaw. Aray, tingnan nyo at lulusong ako din at isa aray sa nakakatakot na parte din ni pagkagabi. Aring tulay na aray. Yan, paglusong mong iyan, pagkaliwa mo, ay nako po, ano kang makikita mo diyan? Hindi, ang lalaki ding puno sa may gilid. Tapos sagingan at kawayanan. Ay nako po, pag ikay biglang nahablot diyan, ikay di na makikita. Yan, aray, aahon na tayo. At nakakatakot din ang lugar na aray. Kahit aray malapit ka sa bahayan, tingnan nyo o ayan, bahayan na iyan, aking dadaan ng iyan. Ay nakakatakot pa rin talaga eh. Pero iba-iba na ang feeling din eh pag nandini ka na sa mga parte ng bahayang are. Yan, at tingnan nyo at malapit-lapit na tayo sa kalsada ng school. At tayo makakahinga-hinga na. Yan, dinit, dahan-dahan tayo dinit, may hams dinit sa may bahay dinit at nakakahiya naman. Ay may tao pa yata at kaya ako nagpatay ng ilaw. Okay, may kiraan lang ho. Aray dinadaan ang ating aray gilid na ng school. So yan ang ang kalsada ng papuntang Quezon. Yung pakaliwang ayon ay papuntang Kumba, Sampaguita. Aray namang pakanang aray dinadaanan ko papuntang Quezon at Dia. So aray nga biglang nag-umaga. Alam nyo ga kung bakit? Gawa nang hindi natuloy nung gabi ang aming pupuntahan. Naka-ready na ang aking kasama, pati ako. Di naabala na din ako sa pagkuha ng motor at pag-uwi galing ibaan papunta uli ng Lipa. So ngayon aray, naghanap ako ng bago mga kasama at ngayon daw pwede puntahan. Di sinama ko ngayon na rin aking kumparing si Dave Martiha. Shoutout nga pala sa iyo. Angkas ko na siya ngayon diyan sa motor na yan. Aray, at kami papunta na uli sa ibaan ang punta namin aray. Gawa ang punta namin talaga ay sa Quezon Province at doon namin tatagpuin at titingnan ng isa pang big bike na isasama natin sa parapol. Aring gamit namin ang aming isa sa ipaparapol, aring Kawasaki Vulcan 500 na aray. Kita nyo naman ang pagkakapugi naman at para kasi Cardo Dalisa pagkaryang yung daladala. Aray, pinas forward ko na din na tayo sa San Juan. Makikita nyo din ang gumuhon tulay noong bagyuhan. At ang sabi ng aking napagtanungan ay pwede na daw daanan. Kaya dito na kami dumaan sa tulay ng San Juan. Makikita nyo din na pwede na nga daanan siya ng mga single at saka mga tricycle, mga kotse. Pero mga truck, bawal pa yata dumaan ng mga truck. Right, malapit-lapit na tayo. Makikita ninyo. Yan ang tulay na gumuho, San Juan Bridge. Dumaan ako dito nung nakaraan ang sabi doon daw sa ilalim ng daan. Ayun pala, isasampa pa ang iyong motor sa balsa at bibit-bitin papunta doon sa kabila. Ay ako'y natakot. Kaya ako'y bumalik na lang at sumurkat ako doon papuntang Chaong. Napalayo lang ako pala. Alright, makikita nyo hindi pag-aanon tapos ang tulay na are. Pero at least nadadaanan na. Malwan-alwan na kaysa kami iikot pa ng pagkakalayo. Yan, kita nyo naman at pagkakalubak pa ay kiraan ho. Alright, nakalampas na tayo ng tulay. Fast forward na natin ang ating video at kita nyo na tayo nakakabuti at tayo inabot ng ulan mula Rosario, Batangas. Kainama na. Pagkakainit na din sa lugar na rin na kami nakakaputi pa. So ari na nga at kami nagpangita na sa meeting place at kita ako nakagad ang motor. Pogi din, ayos din, nakatambot yun na din na carbon.
Ang tanong ay ayos ga nga kaya ang makina at iba pang mga pisa ng motor na are. Shot aret aking huhusgahan muna. Aret ating titestingin nang malaman natin kung talagang ari husay. Para hindi naman masama ang ating ipaparapol na are. Ayos, easy starting. Halikat ating titestingin muna. Test drive muna natin. Siyempre, patesting din natin sa ating kasamang mekaniko at talagang mas marunong kaysa sa atin. Mas magaling na may second opinion kaysa naman tayo aasa-asa na maayos tapos yung pala hindi. Mahirap yan. Aray, talagang ako hindi mapakali at kahit manatesting ko na kanina at testing na din ng ating kasamang mekaniko gusto ko pa rin talagang testingin para sigurado talaga ako bago ko bayaran ng motor na rin. So aray, tinesting uli natin ng malayo-layo, matagal-tagal na rin para siguradong ayos na ayos ang motor. Isa tayong magsisi sa huli, kalayo-layo pa naman ang ating pinuntahan rin. Makikita nyo din sa video na ako yung nakailang uli talaga para lang malaman kung aribaga talaga ayos na ayos ang unit. Kaya ako yung nakailang uli at hinahagot ko talaga para malaman kung hindi overheat ang unit at mahirap na at pagka sa ating ninabot rin. So, sa tingin ko ay ayos naman ang motor. So tayo babalik na doon sa ating meet up place at nang makausap natin ang husay ang seller. So are, nandito na ulit tayo sa meet up place at kita nyo naman na nagpapakiramdaman pa kami na seller. At ako'y talagang nag-iisip ng mabuti. Hanggang sa nagsabi na din ng seller na kung gusto daw pumunta muna sa bahay at doon na mag-usap. So aret, ako'y napapayag naman. Sa bahay tayo, boss, para mga... Arit, sumama na nga kami sa kanila para makapag-usap. Pero nakapagtawadan na kami nito sa usapan pala namin sa meetup place. So sinama na kami nila sa kanila kasi may kukunin pa kaming mga papeles tsaka yung ibang pyesa na kasama nitong motor. So ito, nakabalik na nga kami sa meetup place. Iniwan muna namin dito yung mga motor kanina kasi doon na kami nag-usap sa bahay nila. At nakuha na rin naman yung ibang pyesa. So salamat bossing, hindi na kita sinama sa vlog natin para for privacy na lang din, baka mamaya kasi hindi alam ng asawa mo na ibebenta mo yung motor So ayos naman ang usapan namin ni bossing. So ito, pauwi na kami ng aking kasama na aking kumparing si Dave. At din kami uuwi na muna na ulit ng lipa at kami nagmamadali. Arit, magpapakita ang kilas na motor natin bagong bili. Arit, kami nagkarera ng kaunti pero hindi ako umabot talaga at napakatulin naman, napakalakas ng torque ng motor na iyon. Ang akin daladalang RE 500cc tapos ang motor na iyon ni 400cc. Ako nagtataka at talaga namang iwan na iwan ang motor na rin. Kita nyo naman sa gauge ang aking takbo na nasa 100. Hindi ko pa rin talaga abutan na yun. Talagang ako iniwan na ng aking kasama ngayon. So nagbagal na din at baka ako'y mabangga pa at pagkakadami na ng mga natawid-tawid din tulad na rin So nakita niya naman mga boss, ang ating dalawang big bike na rin ay siya sa mananalo ay pumili ka na lang alimbaga diyan ng trip mo, cruiser bike, yung classic bike o itong sports touring natin na 400cc. Parehas big bike yan boss, 400cc tsaka 500cc. Parehas expressway legal, parehas naka RFID na din yan, parehas good running condition, gagamitin mo na lang sa halagang 1,000 pesos. 350 lang ang slots natin mga boss. Tapos may 10 winners pa tayong pipiliin para sa 10 brand new na helmet mga boss. 350 lang ang slot natin tapos madaming mananalo. So ano pang hinihintay nyo? Mag-PM or mag-comment lang kayo dyan para sa mga gustong sumali sa parapol natin mga bossing. So hanggang dito na lang mga boss. Salamat and ride safe!